Because I'm blessed by the Lord. Yung mas malakas yan. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. At sabi mo, in the presence of God, nothing is missing, nothing is broken. Sabi natin, all is well. Lagi natin tandaan, we do not deny the fact that sometimes in the world, nakakaranas tayo ng sakit, pangangailangan, kakulangan, but our God is able to make all things beautiful. Kaya niyang pabutihin, pagandahin, painamin anumang sitwasyon na mayroon tayo sa ating mga buhay. Amen? Okay, sadsad tayo po, mga kapatid, ang ating binabalangkas na attributes of God, traits of God, mga kapatid, or characteristics of God, because I firmly believe that the more we know God, the more we will believe in Him. Kasi the more na nakikilala mo ang Diyos, the more na magtitiwala ka sa Kanya. And we're now here in Book 5. Marami na po tayong tinalakay. Book 1, 14 sessions or 14 lessons. Book 2, another 14. Book 3, another 14. Book 4, another 14. And here, in Book 5, another 14 series po ito, mga kapatid. Siguro kilala na natin ang Diyos, mga kapatid. Amen? Ang Diyos na sinasamba mo, ang Diyos na sinasampalatayanan mo, Diyos na magagawa ang lahat ng bagay at walang mahirap sa Kanya. Amen? Hallelujah. It seems impossible for you, but for our God, nothing is impossible. Amen? Sabi mo, I like that. Okay, so again mga kapatid, i-title, Who He Is Regards Us. Kasi para malaman mo, para sa'yo, sino ang Diyos. Hallelujah. Sino ba ang Jesus sa buhay ko? You must know who Jesus is sa buhay po ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, basa po tayo. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa Deuteronomy 32, 3 and 4, For I will proclaim the name and presence of the Lord, concede and ascribe greatness to our God. He is the rock, His rock, His ways are law and justice, a God of faithfulness without breach or deviation, just and right is He. So ganyan po ang Diyos natin. Ganon po dinidescribe ng Bible ang Diyos natin. Okay, let us review. Part 1, inaral natin siyang Diyos nating tagapamagitan. He is the God, our mediator in 1 Timothy 2:5. And mga kapatid, hallelujah, asa na tayo? Tama ba? Part 2, inaral natin ang Diyos ang ating leader. Tama ba? Praise God. So, part 2, siyang Diyos na ating tagapatnugot. Malalim na Tagalog. He is the God, our leader in Psalms 31:3. And that was last Sunday at ating pong inacronym, ang acronym na LRT. Praise God. He leads us in the path of life. Pagka si Lord ang naglilid sa atin, automatically, He will lead you into the path of life. Pagka hindi buhay ang iyong nilalakaran, it's not the path of life, meaning it's no longer the Lord leading you. Is that clear in our church? Hallelujah. And then, He leads us in the path of righteousness. Hallelujah. Malalaman mo, sabi ka sa Kapampangan, malalaman mo kung si Lord ang naglilid sa'yo kasi ililid ka sa righteousness. Pag dinadala ka sa lugar ng kasalanan, it's no longer the Lord leading you. Kaya mga kapatid, dito sa church, pakiusap ko po mga kabataan kasi minsan yung ating environment na kinabibilangan sometimes parang napaka-radical na mga kapatid yung mga salitang bastos, yung parang bang okay na sa kanila, parang common na sa kanila, parang standard na sa kanila. Pero sabi ko nga, once you are here in the church, dapat wholesome yung ating mga sinasabi. Tama? Sabi nga natin, wholesome. Maganda po kasi, actually mga
sa isip, sa salita, sa gawa, na a-identify ng tao kung tayo ay Kristiyano, tama ba? Sa ating pananalita, we will be recognized if we are born again. Kaya dapat maingat tayo sa ating mga pagsasalita. Sabi mo nga sa katabi mo, oli, righteousness. Hallelujah. Kasi sabi nga ng Bible, what is the abundance of your heart, the mouth speaketh. Kaya kung ano ang nilalaman ng puso mo, yun ang lumalabas sa bibig. Kaya kapag puro, sabi natin, kabastusan, lasciviousness ang mga lumalabas sa bibig natin, that is, yun po ang laman ng ating puso. Kasi kapag ang puso natin puno ng kabanalan, puno ng katuwiran, it comes out sa bibig natin. Kaya kita mo ang mga malalalim na Kristiyano, praise God, walang bukang bibig kundi ang Panginoon, praise God. Brother, sister, ang Diyos ay mabuti sa kabilang mano. Ganyan po magsalita ang mga Kristiyano, tama ba? Mga kapatid, so again, we will be identified kung tayo ay Kristiyano even in our words. And He leads us in the path of truth. Doon ka dadalhin ng katotohanan. Katotohanan na ano? Remember, sabi ko si Satanas, sinungaling. Tama ba? Sa 10 sinabi ni Satanas, 10 lahat doon kasinungalingan. Because Satan was the father of lies. Siya po ang ama ng kasinungalingan. Ngayon mga kapatid, kapag ka may bumubulong sa inyo na iniagyo yan, praise God, i-divert mo kasi pag sinabing hindi mo kaya yan, lalo pag may naharap ang problema, pagsubok, suliranin sa buhay, minsan sasabihin ni Satanas, hindi mo kaya yan, tapusin mo na ang buhay mo, magpatiwakal ka na, baliktarin mo lang yan. Praise God. Ang kabaliktaran nun, kasi sinungaling siya, katotohanan, tama ba? Ibig sabihin, kaya mo yan. Kasi wala naman sabi ng Bible, walang pagsubok na hindi po natin kayang lagpasan. So every testing ng buhay natin, kaya natin. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya pa sa isang Kristiyano, dapat hindi lumalabas sa bibig natin ang hindi natin kaya. Kaya natin. Kaya sabi ni Pablo, I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Kaya natin yan. Amen? Ako, nagpapasalamat ako kay Lord dahil abot-abot ngayon ang order ng praise God, umaabot po yata ng 7 yung mga nag-o-order ngayon sa year leads. Dahil sabi ko kay Lord, Lord, I can do nothing apart from you. Sabi ko, praise God. Sila Michelle nga, kinukonsensya ko na sabi ko, mag-aapat na taon tayo, baka pwede naman kami maghati-hati ng praise God, ng 30,000 sa kanyang 10,000, kay Sister Joel 10,000, akin na lang ang the rest, praise God. Mag-aapat na taon, ako po lahat ang nagsusulder ng upa ko dito. I'm not bragging. Kaya nga sinasabi ko nga sa mga kabataan na, tulong na lang sa inyo yung hindi kayo magpasaway. Tulong na lang sa inyo yung hindi kayo mag-ano, kasi wala na kayo makontribute eh. Wala na kayong magawa dito sa church eh. Praise God. Yung ang tulong na lang, magpakabait na lang, hindi mo yung pasaway, magpapano pa mga kapatid. So again, regarding that matter, God is making a way, mga kapatid. Ang Diyos gumagawa ng parang. Bakit siya nagsusupply? Praise God. Bakit? Kasi alam niya na may pangangailangan tayo. Ang sinasabi mo natin, mga kapatid, He will lead you into the truth. Ang sinasabi po ni Satanas, di ba, bumubulong, minsan nga, may nag-text sa akin, hindi ko na lang sabihin sa inyo, sabi niya, Pastor, pinare-review ka ng Diyos, hallelujah, na huwag mong kakayanin ang hindi mo kaya. Well, in fact, tama naman siya, hindi ko naman talaga kaya eh, pero kaya ng Diyos natin. Amen? Hallelujah, sabi mo nga, kaya ng Diyos natin. Kasi dito, mga kapatid, sabi ko nga, alam niyo po, ito po ang maging aware tayo. Binigyan ka ng Diyos ng trabaho para makasuporta tayo sa gawain ng Panginoon. May mga may trabaho dito, nagkaroon ng trabaho, pero parang wala man lamang. Tama? Hallelujah. So, mga kapatid, tuloy lang sinasabi ko, hindi natin ma-out-give ang Diyos. Hallelujah. Be faithful in thy things.
Kasi kita nyo po, nanonotice nyo po ba sumisweldo ka, pero wala, nothing left. Walang natitira. Kasi ang sabi ng Bible, ang hindi nagtatapat kay Lord, parang naglalagay ng pera sa butas na bulsa. May dumarating, may sweldo, pero insakto lang. Why? Because you forget the Lord. Ang sikreto dyan, mga kapatid, ang Panginoon. Ako ang tatanungin po ninyo, hindi ba pinagkukulang ng Lord? Na siguro, kumbaga, dito wala tayo. Ako, personal, hindi ako pinagkukulang ng Lord. Siguro dito sa church, dahil ako ang nag-aano, so, siyempre, ang laki ng ang dami kong mga binabayaran, hallelujah, praise God. Ang magkano na po yung aking naging investment po dyan sa Hydrolits. Dito pa lang sa Insonville. Ganun pa lang po, 119 ang isa. Ang naibigay ko na pong ganun dyan, almost 300. Kwentahin niyo po yun. Sabihin na lang natin, 30,000 na yan. Ang rental dyan, magkano na po yan. So, ang Diyos napakabuti mga kapatid. Sabi ko kay Lord, nag-i-invest lang po ako, darating ang panahon na aani ako mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi ko nga, pakiusap ko sa inyo mga kapatid, tulong tayo sa ministry ng Panginoon para tayo pagpalain. Kasi hindi po yung pagtulong sa ministry kawalan. Lagi niyong tandaan yan, hindi po kawalan. Praise God. Ang pagtulong sa ministry is an investment. You're just sowing your seed para makasuporta sa church. Ako nga, nilalamon ko na nga lahat ng mga sinasabi. Kasi itong lugar natin, ayaw ko iwanan kasi wala kayong makikita ganitong lugar. Sasabi naman ng iba, Pastor, lipat na lang tayo sa medyo maliit. O, lilipat ka doon sa medyo maliit. Masikip tayo, tapos babatuhin tayo araw kasi maingay tayo. Dito, komportable tayo, kahit mag-ingay tayo, magsigawan tayo. Wala eh. Gusto niyo po ba naranasan namin doon sa Abacan, yung binabato kami doon? Bakit? Kasi pag kaunting practice lang, gabi na, umabot ng alas 7, nagagalit yung mga tao. Gusto niyo ba yun? Ito dito, komportable tayo, kaya ako, sabi ko nga, personal, hindi ko kaya. Sabi ko nga sa lahat ng mga pastors, may mga member dito ng pinanggalingan ng church. Ang mga pastor ang tumatanggap. Sila binibigyan ng 35,000 a month. Ang iba, 40,000, 60,000. Salary nila yun. Dito, may tinatanggap si Pastor Lito? Wala. Hindi po ako nanunumbat. Sinasabi ko sa inyo ang sitwasyon ni Pastor Lito. Dapat tayo na imbis na magpasaway, magkaroon tayo ng puso to support the ministry. Amen? Pero again, ang sinasabi ko, truth, bagamat sabi ni Satanas, mga ibang taong ginagamit, hindi mo kaya, huwag mong kayanin yan, i-give up mo na yan, umalis na kayo dyan. Alam ko words yan ni Satanas. And I know na hindi po yan galing sa Panginoon. Amen? Bakit? Kasi kita niyo po, ang laki ng pangangailangan, God is providing. Praise God. Ang Diyos ay nag-provide, mga kapatid. Hallelujah. Gulat nga lang po, may kanya-kanyang tawag. Pastor Lito, pasukat dito. Pastor Lito, order kami dito. Pastor Lito, bakit? Ako na nagdidesal na tumulong sa church eh. Binigay ko na sa inyo ang sekreto. Wala kayo ngayon, mag-desire ka na tumulong sa church, magbibigay ang Lord. Kasi He is the giver of seed. Lagi yung tandaan. Ngayon, kung pag wala kang puso na magtanim, He won't give you the seed to sow. Kaya ang gagawin mo lang, wala ka man ngayon, Lord, gusto ko akong sumalo ng kuryente. Gusto, Lord, akong sumalo ng tubig. Hallelujah. Wala kang ini, ala kang ini. Kita niyo mga kapatid, mararanasan mo, God will provide. Magugulat ka, magugulat ka. Hallelujah. Tulad ngayon kailang Pastor Jess. Kailang Pastor Jess. Hallelujah. Lumipat sila doon. Alam niyo po, ang liit ng lugar na nakita niyo ng mga kabataan yun, 15,000 mo yun. Ang renta nila. O ngayon, ang mga membro din, halos ganito din lang. Praise God. O ngayon, mayroong isang leader, si Sister Marites. Si Sister Tess. O kita niyo po siya ngayon ang nag-provide. Member lang po yun ha, member. Siya ang nagre-renta ng church. Buwan-buwan po yun. Hindi kinakargo doon kay Pastor Jess ang renta. Siya ang kumakargo ng renta. O kita niyo po ngayon, tingnan niyo po sa dahuan, laki ng kanya na ngayong
stall. Bakit? Kasi hindi pwedeng hindi pagpalain ng Lord ang nagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya tayo, magmalasakitan tayo sa gawain ng Lord. Sama-sama, praise God. Ano ba ang pwede kong mai-contribute? Ano ba ang pwede kong maitulong para sa ministry ng Panginoon? Amen? And again, whatever negative na naririnig ninyo, hallelujah, praise God, that is a lie. At baliktarin nyo lang, yun po ang truth. Pag sinabi ni Satanas, hindi mo kaya, ang totoo niyan, kaya mo. Pag sinabi ni Satanas, hindi ka i-bless ni Lord, ang totoo niyan, i-bless ka ni Lord. Amen? Kasi minsan, pag wala tayong dumarating mga negativity, hallelujah, o kita mo, praise God, mayroon pang nangyayari sa buhay mo dyan, pati natin ka dyan, mayroon, may nangyayari sa buhay natin, hindi lang po natin alam. Amen? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, I like that. Kahapon na medyo masakit talaga yung aking kasi yung motor, talagang pag uwi ko sa bahay, parang nandito yung rayuma ko, sakit ang kamay ko. Praise God. Kasi sabi ko nga kay Sister Joy, ito hindi chismis, nag-uusap kami no. At ito, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko kay Sister Joy, dapat itong mga kabataan sa church, sila yung magmamalasakit sa hydroleads, kasi yung mga makikita naman ng hydroleads, isusupport naman sa ministry. Hindi, wala kang masakan ng mga kabataan. Ang iniisip kasi nila, yung pansarili. Hallelujah. Kaya ako nahirapan ako ng tauhan eh. O kasi lang ako, Pastor, dito ako mag-drag, at hindi mo na ako sinunduhan, para sa church naman yan. Ang ganda ng ganon, hindi yung isang araw, sweldo! Tapos maabutan mo ng tutulog. Yan ba? Nagmamalasakit sa ministry? Di ba? Mga kapatid, tanda po ninyo, nagpuput up ako ng business, hindi para ako yumaman. Nagpuput up ako ng business para makatulong. Amen? May tao pa kayong kausap? Sinasabi ko para alam ang sitwasyon, no? Para transparent ako masyado. Transparent ako sa inyo. Ayoko yung para mag-pretend na si Pastor Lito, okay everything, hindi po. Kaya kahapon, naka-100 ganun kami. Kita niyo po, 100. Nakakapik na po kami ng 150 na kaya sabi ko nga doon sa kasama ni Jeff, kako tingnan mo yung bracket kung nasa ng sweldo nyo. May bracket yan eh. Hallelujah. Kasi pag 50 lang, tapos may sweldo, 3 sila, tig 200, 600, 15 pesos lang ang ganun. Diba? Bunado ako, Sister Joy. Amen? Hindi, mga nagtrabaho ng sweldo. Talagang binabalikan talaga ako para sa sweldo. Hallelujah. Hindi man naman sabihin na, Pastor, alam ko naman lugi ka sa inyo. Ano na lang po yan. Hallelujah. Are you here, church? Kita niyo po yung mga puso ng kabataan dito. Nakakagaginto ng puso. Nakakaganda ng mga puso. Hallelujah. Are you here, church? O sabi mo, let us support the ministry. Kahapon, nagalit ako kasi wala pala doon yung Jesus. I belong na lang to. Ilagay ko doon ang pangalan to Sean. Talagay ko na lang Sean, I belong to Sean. Praise God. Kasi natanggal pala ang Jesus, hindi man lamang nila ibinalik. Kung hindi pa ako nagwala kagabi, hindi pa ikakabit ni Bugro at saka ni sino may kasama ni Bugro? Si Francine. Tapos yung mga ID nagbabagsakan, talagang magmalasakit. Ginastusin niya, di ba Mika, mahal lang gastos natin dyan. Tapos hindi man lamang pagmalasakita, nagbabagsakan niya. Lahat ng dito, ginastusan niyan. Amen. O sabi mo nga ulit sa katabi mo, truth. May mga nag-left sa group, Sister Joy, para sa kaalaman ng lahat. Kasi, ako, didiritahin ko lang po para hindi sa inyo, para hindi ginagawa ko kasi ako walang utak. Magna cum laude ho ako. Hindi po ako taong bubo. Sino ba yung mahawak na mikropono gano'n? Pangalan mo? Ano? Si Laika. Baka nag-practice kami nakaganyan. Siyempre pag nakaganyan, di ba nagpipibak ang pangit ng ngayon, sabi ko, hawakan ng tama. Sumagot ngayon yung isa. Sabi niya kasi, mahilig humawak kasi sa ulo.
O di ako, narinig ko bilang pastor, hindi maganda siya pakinggan. Hindi siya maganda pakinggan. Ikukurin ko talaga, Sister Joy. Ikukurin ko. Sabi ko, kung ako ang babae, sinampal na kita. Hindi pwede ko akong babae, sasabihin sa akin yan, asampalin kita. Pero mo, sabi sa akin, Sister Joy, ito hindi chismis sa para lahat to, alam ninyo. Nasabi niya sa akin, nasa sa iyo kung ano nasa isip mo. Aba, parang ginawa kong bubo na para bang ibang ulo pang iniisip niya. Diyos ko, hallelujah. Sabi nga ni Brother Jeff, hindi naman tayo sinilang kahapon lang, Pastor. Amen? Mga kapatid, ulitin ko mga kabataan, makinig kayo. Okay lang kahit 3, basta hindi pasaway. Kasi alam niyo po, ang dami nating kabataan, naubos na po lahat. Naubos na po lahat. Ang sinasabi nila, Pastor, hindi kami nag-a-attend kasi dyan sa church, toxic. Kaya kahapon, inano ko sila, kinausap ko sila, bawal ang chismis dito sa church. Ang chismis, katulad niya ng mga mangkukulam. Eh sabi ko, Bugro, huwag kang maging mangkukulam. Tama? Kasi mahilig magano. Kung narinig ninyo, period. Narinig mo ako, sinasabi ko, umutot si Sister June, narinig ko. Narinig mo, sa'yo na lang yun. Uy, narinig daw ni Pastor, umutot daw si Sister June. O ngayon, pagdating doon sa isa, umutot, baka may kasama pa. Ayun, lalaki na. Tama ba, Sister Joy? Lalaki yan. Kaya pagka may narinig kayong negative, kaya kahapon, Sister Joy, sinasabi ko, bilang pastor, I have the rights to comment. Mayroon akong, I have the rights to correct. Kaya pag mag-correct ako, o di, okay lang, si pastor yan. Amen? Kaya po, may maririnig ka naman, baka sasabihin na naman, ayun, wala ngayon si, paborito ko yan, loves ko yan si Junjun eh. Kaya kaya hindi pwedeng hindi ko sasawayin yan. O baka na naman sasabihin ko, ay alam mo, preaching ni pastor, nabanggit ka Jun. Ayun na. Amen! Mahirap dito. Mga palapakan natin ng Diyos. Continue tayo. So again, malalaman po natin because God is leading us into the truth or in the path of truth. Punta po tayo sa mensahe ngayon. Hallelujah. Ano lang po yun? Patalastas lang. Hallelujah. Praise God. Sige po, ano po tayo with part 3. Umano tayo. Siya ang Diyos na ating tagapagtanggol. He is the God, our advocate. Hallelujah. Kanina, may kanya-kanya silang sagot, pero hindi nila matumbok kung ano talaga yung tagapagtanggol. Actually, mga kapatid, bakit kailangan ng isang tao, attorney, tagapagtanggol? Because hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. That's why we need ng tagapagtanggol kasi hindi mo kaya mag-isa. Sabi mo sa katabi mo, you cannot do it alone. Hallelujah. Pag may pagsubok ka, hindi mo kaya mag-isa yan. Tama? Pag may problema ka, hindi mo kaya mag-isa yan. Kailangan mo ang Diyos. Hallelujah. Kaya nasabi nga ni Moses, Lord, galing sila ng Egypt, sasama sila doon sa promised land. Sabi ni Moses, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na kami pasampahin doon. Kasi alam ni Moses na pag wala ang Diyos, hindi nila kaya. Sabi mo sa katabi mo, without God, hindi mo kaya. Okay, tingnan po natin. Basa tayo mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay mabuti. 1 John 2:1. Tingnan po natin. Sabi niya, bubunti kong mga anak. Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mga kasala. Yan talaga ang gusto. Ang salita ng Diyos para maiwasan natin mga kasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Sabi niya, my little children, I write to you these things so that you may not violate. Sabi niya, violate God's law and sin. But if anyone should sin, we have an advocate, one who will intercede for us with the Father. It is Jesus Christ, the all-righteous, upright, just, and conforms to the Father's will in every purpose, thought, and action. Kaya yung advocate, siya yung tagapamagitan. Sabi nga ninyo, tagapamagitan. Ang attorney natin si Jesus.
The advocate confirms God's thought. Siya po yung nagre-reveal ng thought ng Ama. Hindi mo naman alam kung anong iniisip ng Ama. Si Jesus bilang tagapamagitan, siya po ang nagko-conform, and then the advocate confirms God's action, and the advocate confirms God's purpose. Binanggit kanina ng talata. May purpose ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, may purpose. Hallelujah. Praise God. Ako po, kilalanin niyo na po ko, I am very strict. Praise God. Kahit sa trabaho hallelujah. Yung mga nagtatrabaho ko doon sa hydraulics ko doon, ay kababait, mga kapatid. Pinapupuntahan ko ang mga customers. Sabi na, Pastor, walang order. Alam niyo po, nalaman-laman ko, nakarating sila sa Arayat, nag-ikot-ikot sila doon sa Gintong Pakpak. Hallelujah. Praise God. Pag-uwi nila, pagbalik nila, sabi niya, Pastor, wala pong order. Anong walang order? Hindi ako tanga. Huwag mo ako full. Magbalot-balot na kayo, magsilayas kayo. Ganun po ako ka-stricto sa trabaho. Maging sa church, stricto ako. Amen? Kaya dati-dati, pagka nag-i-stricto ako dito sa nabubulong-bulungan yan, masaya yan sila pagka wala pa ako. Video okay sila. Pag naramdaman na nila ang jabag na po, tapos pagpasok niya, bibihim na yan sila lahat. Praise God. Pero ang magulo yan, wala pa ako. Di ba ganyan kayo? Tama? Pag umaakyat na ako, talagang nagbubulong-bulong. Praise God. Hallelujah. Di ba, Sister Joy? Binabantay nila ako. Okay, basa tayo. Praise God. Sa 2 Timothy 4:16, sa aking unang pagsasanggalang. Kailangan nyo, tinan nyo po si Pablo. Si Pablo kasi ay hinuli din yan. Ipinakulong din yan si Pablo. Kailangan niya ng attorney. Sabi niya, sa aking unang pagsasanggalang, sino man ay walang kumampi sa akin. Yan ang mahirap. Bagkus pinabayaan na ako ng lahat. Huwag nawang ibilang sa kanila ito. Sa English, tinan po ninyo. At my first trial, yan po ang trial, no one acted in my defense as my advocate or took my part or even stood with me. But all forsook me, may it not be charged against them. Lahat iniwan siya parang si Jesus. Alam niyo po, sa panahon ng mga problema, sino naghanap sa inyong kakampi? Di ba gusto natin na may kakampi? Sino sa inyo may nakaaway, Sister Joy? Actually, may mga nakaaway, ang gagawin niyan mga kapatid, magpupunta yan, magpipinto yan sa nakaaway niya, naghahanap ng kakampi. Tama ba? Ngayon, pag nakuha niya, sabi niya, alam mo, ganito, o sige, makakako ka. Kwento na naman siya, maghahanap siya ng kakampi. Ang tao talaga, normal, na kapag ka may pinagdadaanan, humahanap ng kakampi. Amen? Amen? At sorry ha, negative itong sasabihin ko, ang makakahanap niyang kakampi, ka-espiritu niya. Amen? Amen po ba? Praise God. Hahanap ng kakampi, katulad niya rin yan. Amen? Magbubuykot yan sila. Praise God. Hallelujah. So, tingnan po natin, si Job, tingnan po natin, dami dinaanan ni Job. Sino naging kakampi niya? Sabi ng Job 16:19, kahit na ngayon, narito ang aking saksi ay nasa langit at siyang nananagot sa akin ay nasa kaitaasan. Anong sabi po sa English? Praise God. Even now, my witness is in heaven. My advocate is on high. Si Job, ang kanyang kakampi Diyos. You don't need to find kung sino ang pwede mo maging kakampi. Si Lord, sapat na. Tama ba? Yes. Tama ba? Yes. Mas magandang kakampi si Lord kasi minsan ang naging kakampi mo, magiging kaaway mo later. Kita mo dati, si Sister Joy at si Jaja magkakampi yan. Ngayon, nagkaaway. No, magkakampi rin joke na. Hindi, madalas kasi ng mga nagiging kakampi, nagiging kaaway. Best friend will soon will become your best enemy. Pero ang kagandahan lang sa Kristiyan, ito lang,
Wala po naman kasing Kristiyanong hindi nag-aaway. Kami nga, nag-aaway kami, Sister Joy. Minsan, pumasok ako sa kanila. Kumusta siya? Aywan! Ganun ang sagot ko. Ano nangyari sa'yo, Sister Joy? Hallelujah! Kahit ganyan niya, Sister Joy, loves ko rin naman yan eh. Kahit niya ako ginaganyan, pinapakain pa rin niya ako. Wala magawa. Praise God. Ito po ang maganda sa Kristiyana. Nagkakaroon man, dumarating man ang mga misunderstanding. Dapat ang end up pa rin magkasundo. Tama ba, Michelle? Tama ba, Michelle? O, si Michelle, kahit anong problema sa church, siya lang hindi nang iwan. Pero mo dumating sa punto, si Archie, si Michelle lang po, tatlo. Siya nagigitara, siya umaawit. Walang awit dyan. O, diba? Kahit anong problema namin, hindi nang iiwan niya si Michelle. Praise God. Amen! Hallelujah. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, ang kakampi ko ay nasa taas. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Siya yung Diyos na hindi mangiiwan sa iyo. Sino ka man, praise God, ano ka man, hindi ka niya iiwanan. Amen. Friend, loved ones, pwede kang iwanan, but the Lord will never leave you. Amen? Okay, nakasanga po natin, the Lord is my advocate. Kaya hindi ka nag-iisa sa laban, may kasama ka ang Lord. Amen? Amen. Naiyak tuloy ako dito kasi minsan may mga panahon nag-iisa ka eh. Actually, nung napilayan ako, praise God, touch na touch ako pag dinadalaw ako nun kasi hirap ako talaga mag-isa. Iyak-iyak pa akong kulwar, pinibigil ko nang makita ko si Jonas. Magkaaway kami nun si Jonas. Kaaway kami nun. Praise God. Ang ganda ng tanong ko, bigla akong sinoplaluhan. Praise God. Pero nung pilay ako, dinalaw niya ako doon sa bahay ko. Gusto ko umiyak. Praise God. Kasi minsan dumarating ang punto talaga na wala kang kakampi. Tama ba? Pero isa lang ang tiyak, ang Diyos. Lagi mong kakampi. Palapakan natin siya. Amen? Hallelujah. Then, tuloy natin mga kapatid. Praise God. Tatlong bagay. Tatlong bagay nga ba itong aking tatalakayin? Apat po siya. Okay, characteristic number 1. Ang ganda ng ating usapan ngayon. Sige, next mo. The advocate is our testifier. Ano bang ibig sabihin na siya? Nagpapatotoo. John 15:26. Datapat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Next. Hallelujah. But when the Comforter, Counselor, Helper, Advocate, nakita niyo po yung Advocate, Strengthener, Standby, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf, He will teach you all things. And He will cause you to recall, will remind you all of, bring to you remembrance everything I have told you. So, ang advocate, kasi para malaman ko ninyo, para hindi mag-isip, pag sinabing advocate, attorney, Holy Spirit. Sabi natin, Holy Spirit. Ang Holy Spirit pala ang magre-remind sa'yo. Tingin kayo, kaya mahalaga ang may Holy Spirit sa atin. Bakit? Kasi nagre-remind ang Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Nire-remind ka, praise God, na pag may mga pinagdadaanan ka, sinasabi ng Holy Spirit, kaya mo yan, kaya mo yan. Hallelujah. Amen? Amen. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, the Holy Spirit is my advocate. Siya po ang magpapaalaala sa'yo. Ang ganda nun, mga kapatid, na para bang papalalahanan ka. Praise God. Hallelujah. Sino ba sa inyo nakakaranas talaga ng Holy Spirit? Pinapalalahanan kayo. Anak, linggo ngayon. Anak, ano ngayon? Praise God. Hallelujah. Maganda yung may nagpapalaala. Sinanay ninyo, advocate nyo sa bahay. Laging palaala yan. Kakain ka ng sa oras. Kakain ka, huwag magpapagutom. Laging ganyan lang nanay. Mag-iingat ka. O ngayon, ang advocate nila, girlfriend na. O, huwag ka papalipas, be. Naggotom. Praise God. Huwag ka magpapagod, be. Naggotom. Huwag ka magpapatayo siya. Magpapatayo ng paawi sa likod mo siya. Baka umuhin ka, baby ko. Praise God. Ang sarap naman nagpapalaala. Tulad kay Archie, wala pa siyang advocate. Walang nagpapalaala sa kanya. Hallelujah.
Masarap po yung mga may mga girlfriend na tingin kayo ha, malalaman nyo ang girlfriend na galing talaga kay Lord kasi sila ang magdadala sa iyo sa lalong maging malapit sa Panginoon. Alam ko, nagpapaalala kay Sean. Sean, may practice ngayon si Tim. Diba? Sean, may practice ngayon. Agahan natin. Hallelujah. Pero kung may gawain kung saan sila pupunta, ayun. Nakaisang kaaway sa kanila. Buti nga. Gas-gas lang. Hindi yan palo ni Lord. Hindi namamalo si Lord. Mabait ang Lord natin. Kaya lang, pag lumalayo tayo kay Lord, nakakaisa ang kaaway. Lagi niyong tandaan yan. Amen? O sabi mo nga sa katabi mo, huwag makaisa ang kaaway. Naisahan sila. Sabi ko nga, mabuti nga kasi lahat ng mga na-aksidente minsan, malala. Malala. Ang iba patay agad. Mayroon nga akong nadaanan. Wala nang laman yung ulo eh. Praise God. Ang ulo pala, malambot pala pag nasagasahan, Sister Joy. Talagang tasik ang utak. Makakit na lang ang naiwan. Pero ano lang yan, siya, ingatan mo naman din si Tim. Dapat hindi mo ginagasgasan ang legs niya eh. Kasi diyan ka na in love eh, sa legs niya. Niingatan mo yan. Aba, maganda si Tintin. Baka hindi mo alam. Maganda si Tintin. Dahil na tinititigan siya ni Sean, lalong gumaganda si Tin. Yan. Praise God. Ngayon may kasama si Mika. Mamaya natin pa makikilala si brother. Si Mika, mabait na bata yan. Huwag ka na magturo, Mika. Ikaw lang naman may dalay. para hindi siya mano, si Precious. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Wala tayong ibang hangad kundi kabubuti ng bawat isa. Amen? Okay, sabi mo nga uli, advocate. So ang Holy Spirit, mga kapatid na magre-remind, magpapalaala sa atin. Mahal ka ng Panginoon, iniingatan ka ng Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, the advocate is our advisor. Sabi nga ninyo, advisor. Hallelujah. Praise God. Huwag kayo kukuha ng advice sa mga tao ha. Kasi minsan lalo na paglasing, praise God, lasing. Sabi niya, pare, inaway na naman ako ng mali mo. Ano bang gagawin ko? Alam mo, sabi ng kanyang kumpare, iwanan mo! Praise God. Bakit? Hindi maganda ang advice ng lasing ko, tama? Pero ang advisor natin, ang Holy Spirit, basa tayo. Hallelujah. Sige, next. Sabi niya, gayon man, sinasalita ko sa inyo ang katotohanan nararapat sa inyo na ako'y yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya ay susugoy ko sa inyo. Sa English, sabi po dito, however, I am telling you nothing but the truth when I say it is profitable, good, expedient, advantageous for you that I go away, because if I do not go away, the Comforter, Counselor, Helper, Advocate, Intercessor, Strengthener, Standby will not come to you into close fellowship with you, but if I go away, I will send Him to you to be in close fellowship with you. So, siyempre close. Sabi mo nga, close. Saan kayo humihingi na madalas ng advice? Di ba sa close friend? Praise God. Close friend. Ang Holy Spirit, close natin, maganda mag-advise. Kaya nga, maganda yung bago ka mag-desisyon, itanong mo muna kay Lord. Amen? Amen? Like, pinag-pray mo ba yan si Mikaelo? Siyang tugon ng aking panalangin. Pero mapalat ka dyan, mapalat ka. Highly recommended yan. Si Mikaelo. Kahit minsan pasaway yan, pero mabait yan. Amen? Responsible yan. Kita mo nga, wala pang ang asawa. Nagtratrabaho na yan. Praise God. Kaya lang hindi nag-iikapo eh. Sister Joy, wala akong makitang ikapo ni Mikaelo dito. Winikwinta ko ang sweldo niya, 600 a day. 600. Ilang bang isang linggo, Sister Joy? Hindi ko na niya, antay ko din binibilasan. May Mikaelo dito. Hinahanap ko eh. Praise God. Yung ikapo. Mag-ikapo ka, Mikaelo, para lalo kayo bless.
Hindi dahil kailangan, di para lalo tayong pagpalain ng Panginoon. Amen? Okay, sabi mo nga ulit sa katabi mo, close. Dapat bawat decision, Lord, okay ba itong decision ko? Okay ba itong gagawin ko? Consult your advisor. Hallelujah. Naalala ko yung isang tao, may nagtataniman, nagbibigayan. Sabi naman ng Holy Spirit, magbigay ka. Sabi naman ng demonyo, totoo po yun, di ba? Hindi ikaw yun. Kasi ang nakikita nyo sa safeguard, di ba may konsensya, yung minsan lang ibang palabas, ikaw, tapos yung kamukha mo, may sungay, yung isa, kamukha mo rin yung isa, anghel. Pero hindi ganon, mga kapatid. Ang totoo talaga, bumubulong si Satanas. Sasabi ni Satanas, huwag kang magbigay. Amen? Are you in church? Palapakan nga po natin si Lord. Di ba pinatotoo ko sa inyo, nung nandun ako sa Pinyel, ang love gift ko doon sa Pinyel, 2,000. Alam niyo po, 2 days. After 2 days, inabot na sa akin yung sobre. Hallelujah. 2,000 ang laman. Sabi ko, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig. Pwede na. Alam niyo po ba, ginawa ng Diyos, ng Holy Spirit, sabi ng Holy Spirit, itanim ko. Tinanong ko lang Holy Spirit, kanino Lord? Kay Noel, San Jose, Espiritu Santo. Sabi ko, Lord, mas maraming pera yun kaysa akin. Malakang Montero Sports, ako nga nakamotor. Sa kanya mo ba bibigay? Sabi ng Lord, oo. Itong pangatlo kong tanong, magkano Lord? Kasi 2,000 lang ito, magkano? Sabi ng Holy Spirit, lahat. Wow, wala katarungan. Sabi ko, wala akong panggasolina, okay lang pababa ng Pinyel kasi bundok, tatakbo ang motor. Pero pagdating sa Kapas, papuntang Angeles, tutulak ko ng motor. Alam niyo po ba mga kapatid na lahat ng walang pera? Aburido? Agree kayo doon? Umalis ako. Pagdating ni Pastor Noel, sabi ko, Pastor Noel, pinabibigay po ni Lord. Tinanggap naman ni Pastor Noel, sabi ni Pastor Noel, nagdideklara ako ng blessing sa'yo. Alam niyo po, pababa ako, aburido ako. Wala akong kapera-pera, wala akong pangga, Sister Joy. May nagbubusina sa akin. Binubusinahan ako, tumatabi na nga ako, nahuhulog na nga ako doon sa daan. Busina po ako, buwisit ka ako ito. Alam niyo po, pagtapat, puting, sasakyan. Bumababa ang salamin ng bintana. Pastor! Pastor, hinahanap pa namin. Bigla akong bumait. Siyempre, bigla akong bumait. Makakahiya naman kasama ang galing. Nangangaral ako, biglang salbayo ko. O ngayon, pagbaba, inaabot yung sobrang look envelope white. Pastor, hinahanap pa namin, may abot kami sa inyo. Alam ko naman, hindi yung prayer request. Alam niyo po, nang maabot sa praise God, salamat, God bless you sister. Umalis na sila. Pakaalis, nagpaiwan ako. Nung wala na sila, itinamig ko yung motor, binuksan ko yung sobre. Pagbukas ko, 10,000 pesos. O ngayon, anong relation ng pastor? Kinausap ako ni Lord, itanim ang 2,000 eh. Inubos ko eh. Bakit? Hindi niya man kakausapin ka kung wala, at hindi ka kakausapin kung wala siya ibabalik. Alam niyo po, yung 10,000 na yun, mas malaki kaysa 2,000. Amen? Amen. Alam niyo po, ang ginawa ko, pag tuwing may Pinyel, pupunta ako sa kwarto, sabi ko kay Lord, kausapin mo ako. Ayaw ako, kausapin. Bakit? Kasi alam ko, pagka si Lord nangusap sa'yo na magbigay, may darating na blessing na panibago sa'yo. Tama ba? Sabi nga sa English, you will not empty your hand pag walang paparating na mas malaking blessing. Kaya pag kinausap ka ni Lord, huwag ka magmatigas. Sundan agad siya. Sabi mo nga ulit, advisor. Kailangan pakinggan mo. Okay, pangatlo, mga kapatid, hallelujah, the advocate is our, asa na tayo? Partner. Our, pangapat na ba tayo? Partner. Advocate. Tama ba? Advisor. Tapos advisor, partner. Sige, basa tayo sa partner. Hallelujah. Sabi po dito sa partner, sige basa, next.
ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mangalan upang siya sumainyo magpakailanman. Sige, sa next. Hallelujah. Maganda yan. And I will ask the Father, and He will give you another Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, and Standby, that He may remain with you forever. Iiwanan ka ba ng Holy Spirit? Sabi mo, hindi. Lakasan mo, hindi. Kaya hindi umalis ang Holy Spirit, mananatili sa bawat isa sa atin. So sabi mo nga, partner. Kaya never think of yourself na pag may problema ka, nag-iisa ka. May kasama ka. Kaya nga ako minsan pag nagpapaalam, alis na po kami, sino kasama mo, Pastor? Siyempre si Lord. Kahit mag-isa lang ako sa motor, may kasama ako. Amen? Amen? Hallelujah. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, may kasama ka. Amen? Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang patay lang ang nag-iisa. Sino ba gustong sumama sa patay? Wala, di ba? Walang sumasama sa patay. Pero praise God, lagi mong isipin, ano man ang pagsubok, ano man ang problema, ano man ang iyong pinagdadaanan, di ka nag-iisa. Mayroon kang partner, nandyan si Lord. Shell, di ka nag-iisa. Umiiyak ka man, minsan, di ka nag-iisa. Yung mga panahon na umiiyak ka, praise God, yan ang panahon, mga kapatid, na kasama mo ang Lord. Kaya sabi ng Bible, bago mo hingin, alam niya na. Bakit? Kasi nung umiiyak ka, naandun siya. Amen? Nakaranas na ba kayo noon? Wala kayong malapitan? Wala kayong patakbuhan? Hirap no? Wala kang kakampi? Hirap no? Pero si Lord ang lagi nandiyan. He is our advocate. Sum up to natin. Hallelujah. Sige. The advocate is our testifier, reminder, advisor, and partner. The trap. Okay, sige, last verse. G16:13, Gayunman, kung siya ang espiritu ng katotohanan na dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Praise God, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Sige, next. Sabi niya, but when the Spirit of truth, the truth-giving Spirit comes, He will guide you into all truth. The whole truth, full truth, but He will not speak His own message on His own authority, but He will tell whatever He hears from the Father. He will give the message that He has given to Him. And He will announce and declare to you the things that are to come that will happen in the future. Ang ganda po noon, mga kapatid. Hallelujah. Siya magsasabi ng mga darating na bagay. Sige, last slide. Tingnan niyo po ha. The advocate declares the future things. The advocate reveals the future things. The advocate announces the future things. The advocate foretells the future things. The advocate teaches the future things. So, declares, reveals, announces, and foretells, teaches. Yan po ang trabaho, mga kapatid. Naalala ko po, may borrow your attention. Dati-dati mga kapatid, na ang lagi kong panaginip yung namamatay ako na buhay, tapos kita kong nilalagay ako sa kabaong, alam ko na binubuhat ako ng mga tao. Panaginip ko yun. At pagkatapos ko panaginip ng ganyan, mga kapatid, darating sa akin ang matinding pagsubok. Sobrang matinding pagsubok. Tapos na naman, nalagpasan na naman, nanaginip na naman ako. Praise God, namatay na naman ako, iniiyakan ako, nilagay ako sa kabaong, binubuhat ako, papuntang libingin. Buwan na buhay ako. Pagkatapos ng matinding problema na naman darating, parang yun ang budya. Alam niyo po ba mga kapatid na since noon na paulit-ulit na kuha ko na siya sa akin, pag nananaginip pala ako ng ganito, may parang bangungot, may nangyayari na hindi maganda, sinabi ko, mula ngayon, hindi na ako mananaginip ng ganito. Praise God.
So, hindi na po ako nanaginip ng ganyan. Bakit? Kasi minsan si Satanas, pinapaaninag sa iyo yung mangyayari sa iyo sa darating. Pero, ang Holy Spirit, ipapaaninag din sa iyo kung anong magandang darating na praise God. Pagdating ng panahon, tayo ay i-bless ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ko nga kay Madam Net, sa inyo, kilala niyo po ako, wala po akong sinabi na hindi nangyayari, di ba? Sabi ko kay Madam Net, sige Madam Net, sabihin niyo na lang po ang lahat ng gusto mong sabihin sa akin. Pero darating ang panahon, ang Rental Church, hindi tayo na mahuhuli. Hindi na tayo mahuli. Sabi ko, God is going to bless. Praise God. Pagka pinagpala tayo, hindi na tayo mahuli sa rental. Amen? Amen. Kasi tulad yan po mga kapatid, ang kinita namin kahapon, 1,006. Praise God. Halimbawa, ang pinakamalinis na lang Sister Joy, 1,000. So sa isang buwan, may 30,000. So ang upa daw, kalahati, kita daw, kalahati. Kung talaga may matinong tao na mailalagay. Gets? Praise God. Lalo na mga kapatid, kung maaabot ng 300 gallons, 100 gallons pa lang po yun. Kung 300 gallons ang madidispose every day. Sa palagay mo, kumikita dyan ng sabi natin 1,000 o sa kutod kumikita na 1,000, 2,000 a day ang kita, Sister Joy. Mahuhuli pa ba tayo? Hindi na. Sabihin na nyo, God is going to bless. Kasi pinag-pray ko yung utod eh. Sabi ko kay Lord, Lord, kapag gusto mo ko magkaroon ng mineral water, praise God, mag-provide ka ng pambili ng machine. Ang machine medyo mahal. Alam niyo po ba, matagal ko nang inaawitan niya na manghiram ako. 2 years ago, Sister Joy. Biglang tumawag sa akin, Pas, available na po yung gusto mong hiramin ngayon. So the Lord on that very day provided. So sabi ko, Lord, salamat. Gusto mo talaga kung magkaroon ng mineral water. Nabili ko kaagad yung machine. Sabi ko dito kay nanay, gumawa kami ng kontrata. Sabi ko kay nanay, Nay, 1 taon lang po. Pagdating ng panahon, bibili tayo ng, hindi na pwede siya iwanan, Sister Joy, may mga customers na yan. Bibili tayo ng machine, praise God. Ang re-renta na lang place 5,000, ang 15,000 o 10,000, dagdag yun nakita sa isang buwan. Hallelujah. So, praise God. Ang Diyos is doing so great sa buhay po natin. Amen? Hallelujah. Kasi yung desire natin, actually, tulad kay Sister Joy, gusto ko tulungan yan, mag-put up ng business. Hallelujah. Si Michelle, palaki natin yung ano niyan. Tindahan niya kasi inuubos. Pag may tinda sa mga chichirero, ubus ng mga kanya-kanyang hila doon. Sabi ko, si Lugi na naman. Darating pa si Pastor, papakapihin pa 15 pesos sa ganan. Lugi talaga si Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sikreto, ganito po yun mga kapatid. Pag maliit, kung mayroon kang maliit na business, lalo na tindahan, huwag ka munang magpapautang. Pati mga anak mo, wala mo nang kukuha, kailangan mo mapaikot ang puhunan. Pag ang puhunan nakain yan, bankrupt yan. Maniwala kayo mga kapatid. Yan ang sekreto ng negosyo, inaral ko po yan. Hallelujah. Kaya walang masama, praise God, na kapag halimbawa si Michelle, nung bumili, pinuno niya ang kanyang tindahan. Hallelujah. Hanggat hindi niya nababawi ang puhunan, wala mo nang kakain ng sitsiriya, wala mo nang magsusok drinks, Pero pagka nakuha niya ng puhunan para ipamili uli, o sige, kainin nyo, inumin nyo ang lahat ng gusto nyo inumin dyan. Kasi meron siyang mapapaikot. Gets nyo po ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya God is really good. Amen? At ipag-pray po ninyo, mga kapatid, ang year leads ay ilalabas po natin. Kailangan natin doon si Jaja. Hallelujah, dahil si Jaja magaling maging pag-uusap. Chismusa nga lang. Praise God. Chismusa nga lang si Jaja. Hindi, joke lang. Pero totoo. Joke. Hindi. Natuwa ko sa kanya yung kay Popsi kasi napacify niya yung problema kasi hindi naliliberan. Sabi niya sa akin ni Popsi, sino ba yung tumawag sa akin? Ang galing makipag-usap kasi
humingi agad ng dispasensya na po kayo, sir, gano'n. O, di na pa siya, okay siya. Pwede siya sa raise para yung mga nagkagalaiting customer siya ang makaharap. Praise the Lord, amen. Sorry na, sir. Gano'n lang yung tsaya. Okay na yun, amen. Hallelujah. So, praise God. God is good. All the time, praise God. At ganyan ang Diyos natin. Palapakan natin ang Panginoon ng malakas, mga kapatid. Tayo po tayo lahat. Hallelujah. Sa biyaya ng ating Panginoon. Praise God. Pwede ba tayo awitin natin ang hindi nagkulang? May course naman na tayo, no? So, awitin natin na hindi nagkulang ang Panginoon. Sige po, mga kapatid, awitan natin ang Diyos na kailanman hindi nagkulang ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord.